Sa mundo ng call center, ang gabi ay hindi oras ng pahinga. Ito ang oras kung kailan ang mga gusali sa Makati at BGC ay nagmimistulang mga higanteng parol. Sa loob ng mga gusaling ito, ang oras ay sinusukat sa dami ng tawag, sa ikli ng average handle time at sa pait ng kape. Pero sa likod ng mga modernong kagamitan at malamig na aircon, may mga kwentong pilit ibinabaon sa limot ng management. Ako si Randy, 5 taon na ako rito at marami na akong nakitang nag-resign, na-promote at nasisante. Pero ang naranasan ko sa Hallway B noong gabing iyon ang dahilan kung bakit hindi ko na kayang tumingin sa isang bakanteng cubicle nang hindi kinikilabutan. Lunes noon sa pilitan ng overtime, 2:00 na ng madaling araw, ang oras kung kailan ang katawan mo ay nagsisimula ng sumuko. Ang lamig ng aircon ay tila humahaplos sa buto ko at ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng mga server. Sa dulo ng aming row, matatagpuan ang Cubicle 13, isang spot na iniiwasan ng lahat. 5 taon na ang nakalilipas, isang agent na nagngangalang Lani ang huling naupo rito. Sabi nila hindi siya tumatayo sa upuan niya. Kinain siya ng quota at KPIs hanggang sa sumuko ang katawan niya. Inatake siya sa puso habang kausap ang isang iritadong customer. Hindi man lang daw binitiwan ni Lani ang kanyang headset. Sinubukan niya pa ring isolve ang problema ng nasa kabilang linya. Simula noon, naging dead spot ang Cubicle 13. Ang mga bagong hire ay nagrereklamo ng biglang pagbigat ng balikat doon. Sabi ng mga guard, naririnig pa rin nila ang pag-ring ng telepono doon kahit na ang linya ay matagal ng putol. Nung gabing iyon, habang inaayos ko ang aking reports, biglang umilaw ang computer screen sa Cubicle 13 sa likuran ko. Napahinto ako. Alam kong walang tao doon. Lumapit ako ng kaunti, dala ng kuryosidad na hinaluan ng takot. Doon ko nakita na ang mouse ay gumagalaw ng mag-isa. May kusang nagbubukas ng mga application at nagtatype sa notepad. Ang mga salitang lumabas ay nagpalamig ng aking dugo. I can't leave. The system won't let me. Kasunod nito ang isang pamilyar na hudyat na may pumasok na tawag. Pero imposible, nakalog out ang computer. Sa headset na nakapatong sa lamesa, narinig ko ang isang boses. Malatito, tila galing sa isang sirang plaka. Sabi nito, "My name is Lani. Please stay on the line. I need to finish this." Kailangan ko nang umuwi. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Ang boses na narinig ko ay hindi galing sa speaker, kundi tila bulong na pumasok sa utak ko. Kasabay nito ang pagbaho ng paligid, amoy ng mga nalalantang bulaklak sa punerarya na hinaluan ng amoy ng sunog na kuryente at lumang kape. Muling bumulong ang boses, mas malapit na ngayon, tila nasa likuran ko na mismo. "Randy, tulungan mo ako." Ayaw mag-click ng submit button. Kanina pa ako tapos, pero ayaw mag-process ng logout. Tiningnan ko ang sarili kong monitor at lalong tumindig ang balahibo ko nang makita ang sarili kong refleksyon. Sa likod ko, sa anino ng Cubicle 13, may isang figura ng babae. Maputla ang kanyang balat na tila papel, ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng keyboard, na tila ba ayaw na niyang mag-type pero napipilitan siya. Naisip ko, 5 taon na siyang nakakulong sa floor na ito. Para sa kanya, hindi pa tapos ang taong 2021. Hindi siya makalabas ng gusali. Dahil sa kanyang isip, on call pa rin siya. Dahil sa awa at takot, kinuha ko ang lahat ng lakas ng loob ko. Nilapitan ang computer ni Lani. Sa screen, may nakasulat na isang error message na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. User still active. Eternal shift in progress. Enter supervisor code to release soul. Nanginginig ang aking mga kamay habang itinatype ko ang aking supervisor access code. Sa bawat pindot ko ng letra, ang mga ilaw sa buong floor ay nagsisimulang sumabog isa-isa. Ang hangin ay naging napakalakas, tila may bagyong nabubuo sa loob ng opisina.
Pagpindot ko ng huling enter, biglang tumahimik ang lahat. Isang napakahabang buntong hininga ang narinig ko, isang buntong hininga na puno ng relief. Salamat Randy, makaka-out na rin ako. Ang huling bulong na narinig ko bago tuluyang namatay ang computer. Kinabukasan, ipinag-utos ko na ipatanggal na ang Cubicle 13. Sinabi ko sa management na may problema sa kuryente sa spot na yon. Ginawa na lamang itong storage room ng mga lumang upuan at sirang monitor. Pero hanggang ngayon, may mga agent pa ring nagrereklamo. Sabi nila, tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, may naririnig silang tunog ng mabilis na pag-type at isang malamig na hangin na dumadaan sa hallway B. Minsan, ang pinaka-nakakatakot na multo ay hindi yung mga nananakit o nanggugulat. Ang pinaka-nakakatakot ay yung mga kaluluwang nakalimutan ng magpahinga dahil sa tindi ng pressure ng mundong ito. Yung mga taong naging makina na hanggang sa kabilang buhay ay nagtatrabaho pa rin. Kaya ikaw, na nakikinig o nanonood nito ngayon habang nasa shift mo, kung nararamdaman mong parang may nakatingin sa iyo, o parang bumibigat ang iyong balikat kahit wala namang nakapatong, huwag kang matakot. Baka sila nilang iyon. Gusto lang nilang ipaalala sa iyo na huwag mong hayaang kainin ng trabaho ang iyong buhay. Dahil kapag oras mo na, walang kumpanya ang magliligtas sa iyo. Kaya bago mahuli ang lahat, mag-log out ka na. Minsan, ang pinaka-nakakatakot na multo ay hindi yung mga nanggugulat, kundi yung mga kaluluwang nakalimutan ng magpahinga. Maraming salamat sa panonood. Kayo ba, naranasan nyo na rin bang makaramdam ng kakaiba habang nasa gitna ng inyong shift? I-comment nyo ang inyong mga karanasan sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi.